Hello guys, good morning. So, sa lahat po ng naniwala na magiging healthy siya, na mababago ang buhay niya dito sa opportunity ito is welcome po, no? Sa ganyang paniniwala, no? So, bali, of course, magpakilala po muna ako. Ako po si Mark Derla. Ano po ang purpose ng video ito? Para maipasa ko po sa inyo ang tinatawag na learning. So, kasi po sa buhay natin, dahil hindi na po tayo gano'n nag-aaral katulad ng mga estudyante. So, akala natin, ang buhay natin is stop learning na, no? So, continuous learning po tayo kasi bakit po? Meron po akong prinsipyo or may prinsipyo po talaga dito sa mundong ito na when you stop learning, you start dying. So, kailangan po continuous pa rin tayo nag-aaral sa buhay. Kaya nga po tayo lahat na nandito, ang gusto ko pong i-emphasize sa inyo is to continuous learning. Kasi nga yung sinasabi na once you are stop learning, you start dying. So kasi po, imagine niyo spelling natin yung learn. So, L-E-A-R-N. So, you must first learn. Kailangan po munang matuto tayo. Tanggalin natin yung L. Ano po yung matitira is earn. Kaya nga po maraming mga tao dito na hindi talaga naiintindihan kung anong klase ng income meron po sa atong negosyo, sa ating negosyo, no? So, unang-una po, patitibayin ko po yung tinatawag nyong foundation of this business, no? Foundation of yourself. So, ito pong training na to, hindi nyo lang po ito magagamit sa ating negosyo. Magagamit nyo po ito sa tunay na buhay, no? When you apply it, you will be strong, you will be founded with a strong foundation. So, bigyan ko po kayo ng example. Paano po tumibay ang SM Building? No? Paano po tumibay ang Gaisano Building? Paano po tumibay yung matataas na building na nakikita natin sa Manila, nakikita natin ngayon sa social media, sa Facebook, sa Instagram? So, yan po ay hindi basta-basta tinayo ng madali. May tinatawag diyang malalim na foundation. Sa terminology po ng ating lalakaran ngayon is kailangan po tayo may tinatawag na foundation. No, yung foundation po natin, imagine niyo po, ang building na sobrang taas up to 63, 65 floor na ito makaka-relate po yung lahat ng tinatawag nating in terms of yung mga natin, yung mga construction. So si engineer, si foreman. So maintindihan niya po to kasi po ang building pagka tinayo na sobrang taas tapos mababaw yung foundation, the moment na magkaroon ng kalamidad sa lugar natin na hindi natin siya control, no, imagine that, no? So magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, magkaroon ng earthquake, so yung building na yon madaling babagsak, no? So hindi ko na po i-illustrate. Imagine niyo po yung 65 floor na palapag ng building, the moment po mag-earthquake yan na hindi maganda ang foundation, sigurado po babagsak po yan, no? Masisira po yan, magkakakrack po yan. So kaya nga po, ganun din sa ginagawa po natin. Kung paano po ako naging matibay dito, this is a living experience. Tayo po, marami po tayong pinagdaanan sa buhay, marami po tayo na tinatawag na dinaanan bago po natin narating kung ano man meron tayo. But imagine this, the moment na yung lugar mo o yung posisyon mo ngayon is hindi mo ma-appreciate ang blessing na binigay sa iyo ng Panginoon, never kang magiging successful. Pero the moment na simple ka lang, be humble, nga tinatawag nating yung na-appreciate mo, marunong ka na tinatawag na gratitude, mapasalamaton or isang tao na kahit konting blessing ang natatanggap is marunong kang magpasalamat, no? So kung ano yung natatanggap mo ngayon, kung ano nagawa mo ngayon, thank God sa lahat ng mga blessing na natatanggap natin. Kasi bakit? Yung posisyon ng buhay mo ngayon, marami ding nangangarap na sana ganyan din ako ngayon. 'Di ba? Imagine nyo, yung mga tao na walang tsinelas, walang sapatos, tapos ikaw nakita ka may sapatos, maganda yung tsinelas mo.
So, nangarap din sila, sabihin nila, sana ako na lang din yung may magandang tsinelas at may magandang sapatos. So, kaya kailangan mapagpasalamat tayo sa lahat ng uri ng blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. So, with that, yung training natin, guys, this is the foundation, this is the skeletal ng body ng negosyo natin. Imagine mo yung human, tanggalin natin ng skeletal, imagine niyo kung makatayo ba ang tao. So, hindi po. Kailangan po natin ang tinatawag na aspect of bone structure. Meron po tayong muscle, meron po tayong mga cells, meron po tayong tinatawag na atom. Yan po yung bumuong sa atin, no? So, binigyan po tayo ng Panginoon ng oxygen, kaya po nabuhay tayo. Meron po tayong kaluluwa, no? In part, the foundation is very important. Kaya nga po maraming na hindi nakakaintindi sa ganitong negosyo, in part na nandito na sila. Ang iba sumusuko. Ganon din yung tinatawag na uncontrolled po natin yun. That is a choice. So, dalawa lang po ang daanan nito. Magiging tagumpay ka or mag-i-stay ka o tinatawag na stagnant. Imagine niyo po yung tubig na stagnant kung ano po nangyayari. Nagkakaroon ng tinatawag na may term sa amin sa Tagalog na tinatawag na kitikite. So, yung kitikite na maitim na uod na nasa tubig, pag stagnant ang tubig, so yan po yung nagpo-form ng tinatawag nating lamok, no? So ano ba yung binibigay ng lamok? Of course is sakit, no? Ganun din sa foundation of our business, sa negosyo natin. The moment po na hindi po kayo marunong mo-identify ng foundation mo at hindi mo na nalaman na yung foundation mo is mahina, kailangan po malalim. Kung gaano po kataas ang building nyo, ganun po dapat almost the same lang din po sa lalim ng foundation nyo. Balik po tayo sa SM. So yung building po, hindi po yan makikita agad-agad. Pag tinayo po yung SM Mall, SM building, hindi nyo po agad nakita na pag-create or pag-blessing ng tinatawag na area is lumabas agad yung building ng SM, no. So, ganun din po yung business natin, no? So, hindi po agad-agad makikita ang improvement nyo. Malalim, patitibayin po kayo ng tinatawag natin na structure of foundation. So, ganun din po, wala po makikita yung mga tao hanggang may kaunting term sa Bisaya is kauswagan or meron pong progress na nangyayari sa buhay nyo. So, little by little. No, wala po talagang magic, no? Ang blessing kasi hindi bibigay ng Panginoon kundi ka handa. Pero pag handa ka na, fully equipped ka na, so unti-unti yang ibibigay ng Panginoon sa atin na hindi natin mapipigilan. No, yung tinatawag na siksik, liglig, umaapaw. No, gusto nyo ba yon mga ka-partners? So, with God, grace and blessing, binigyan po tayo ng wisdom and experience to share this message sa inyo po, no? So, at least maintindihan nyo po. So, it regards na magnegosyo ka or hindi, nasa buhay ka ng sarili mong experience, nasa pamilya ka, you need a strong foundation. So guys, napaka-importante po yan kahit na dumating ang mga uno sa buhay natin na hindi natin control. So magiging matibay po tayo. We will understand and apply the tinatawag na another topic na po to, yung psychological wallet nyo po. Dalawa po yung wallet ng buhay natin. Yung physical wallet natin is yung wallet natin, yung pitaka. At the same time, yung wallet po sa utok natin or sa utak natin, sa brain. No? So, another topic ko po yan, another training ko po yan sa susunod, no? Okay. And then, foundation pa din, no? Sa foundation, dyan ini-structure, dyan nilalagay yung mga kable, yung mga dapat patibayin. Kaya medyo matagal po talaga yan. Depende po yan how long you can learn. So, if you pass learner, you will be past earner. No? So, ganun po dapat ang magiging situation natin. No? In terms of foundation, alamin nyo po yung foundation nyo kung talaga pong matibay. No? So, ako po yung tao na madaling turuan ang mga tao na gustong matuto. Mahirap pong turuan ang mga tao na hindi gustong matuto. Wag po natin silang pilitin, no? So, foundation. So, yun po muna yung topic ko ngayon. So, ano yung foundation, no? A foundation is a strengthening of your building of your goals in life. Yan po yung magpapatibay sa iyo bilang lalaki ka man, padre de pamilya, or mama ka or nanay ka.
you will be you will be having a strong foundation, no? So kasi ang foundation talaga, the moment na matibay yung foundation, kahit anong dumating na pagsubok sa buhay mo, mawalan ka man ng pinansyal, mawalan ka man ng mga anak, mawalan ka man ng bahay, mawalan ka man ng damit, mawalan ka man ng lakas sa imong pangangatawan, or mawala lahat yan, you will be connected, important in God. That is the big foundation of human being, the creation of the Lord, no? We are special to the Lord, kaya kailangan maging matibay talaga yung tinatawag nating foundation, no? So, i-relate ko yung foundation na sinasabi ko sa inyo, ano yung dapat naming gawin, Mark? No, anong dapat naming gawin, Coach Mark? No, so alamin nyo po yung tinatawag yung the deepest why. Ano po yung malalim na dahilan nyo kung bakit po kayo nagtiwala sa company, bakit po kayo nagtiwala sa akin, at bakit po kayo nagtiwala sa sarili nyo. No? So, malaki man or maliit na kapital, that is an energy applied na ginawa nyo, sinacrifice nyo to be within, to be with us, no? To be with Phil Rice, no? So, yun po yung pinaka-importante sa lahat. So, ganito po yan. Kung nakita nyo po na ito pong company na ito ang magdadala sa inyo patungo doon sa pinapangarap nyo sa buhay, para po siyang tinatawag na sasakyan. So, meron pong sumakay ng tricycle, meron pong sumakay ng sasakyan na tinatawag nating 4 wheels, meron pong sumakay ng eroplano. Mamili po kayo kung ano po yung gusto nyong sasakyan. Sasakay po ba kayo ng tricycle na hindi ganun kabilis ang takbo, or sumakay kayo ng 4 wheels na medyo mabilis-bilis ng konti, or gusto nyo po talaga na tinatawag na skyrocket, na tinatawag nating sumakay ka ng airplane, no? Kasi di ba in terms of dito sa lugar natin sa Mindanao, so the moment na nag-land trip ka, so medyo matagal. Pag nag-sea trip ka, medyo mabilis-bilis din siya kasi 3 days. Pero the moment na mag-aeroplano ka, it takes 45 minutes to 1 hour. Nandun ka na sa Manila. So, yan po, piliin po natin, no? So, as long as nandito po ako, we are partners with the company. At the same time, we are partners in you, in your new foundation. Magbibigay po ako ng mga new trainings at mga idea para magamit natin. So, yun po muna, foundation at yung tinatawag natin, learn to know your deepest why. And the how will follow. So, yun po yung nahihirapan yung mga tao. Sasabihin na, paano ko po gagawin yan? Ano po yung gagawin ko? The first step is know your deepest why. Ano yung malalim na dahilan kung bakit ka nandito sa mundong ito? Ano yung malalim na dahilan kung bakit nabubuhay ka pa ngayon? Because God has a purpose in your life, no? So, yun po yung talagang pinakamalalim na dahilan, no? So, bakit po gusto nyo po maka-income? Bakit nyo po gusto maging healthy? Bakit nyo po gustong gumaling sa inyong karamdaman? Bakit gusto nyo pong 360 degrees magbago po yung buhay nyo? Pero dito po, ang una pong mababago sa inyo ay ang inyong pag-iisip. Kasi po, hindi po tayo mababago ang buhay natin at pananalita when we cannot change our brain setup or program. Kasi po, marami pong tinuro sa atin na hindi po talaga siya nakakatulong sa buhay natin. Yan po ang tinatawag kung para ka po kang kumain ng isda na pinili mo ang unod or ang laman, ang tinik itinapon mo. So, yun yung mga bagay na sinit-in sa atin. Hindi po natin sinisisi yung mga magulang natin, yung mga nagturo sa atin habang bata tayo. That is a part of our journey in life. Yun po yung purpose ng Panginoon sa atin. Pero in that, may mga learning ka na, so unti-unti na dapat mong alisin yung mga bagay na hindi nakakatulong sa buhay mo, or you are wasting your time, no? So kailangan po you will be productive every day. So at the next learning po at video, i-share ko rin po sa inyo, mag-update po ako dito, and continuous lang po tayo update, no? As long as we are God's provided wisdom, patuloy po tayo sa pagtuturo sa mga gustong matuto. And with that, this is Mark Derla, and to God be the glory.